Bawal daw sa batas ng Pilipinas ang pagpunta sa bahay para maningil sa mga nagkakaroon ng utang sa OLA na hindi nakakabayad. Tara, talakayin natin ang usaping ito. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, yung Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share para lumagana po ang ating channel sa mga social media. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell sa ating mga social media. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang din sa mga OLA. Ako po ay nagre-review. Sinisilip ko po kung anong proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience na maibabahagi ko sa inyo para sa tamang expectation sa kung ano yung kanilang pamamaraan o operation system ng kanilang lending company. At uulitin ko rin po, excuse me, hindi po ako nanghihikayat na huwag din magbayad ng mga utang. Paalala lang, no? Hindi po kami nagtuturo na huwag magbayad ng utang. Lagi rin po na pinapaalala sa inyo, kapag may utang, ay utang. Responsibilidad din po yan na dapat nating bayaran. At kung meron kayong complaint about sa harassment, sa mga illegalities na ginagawa nila, pwede man po kayo mag-file ng kaso sa kanila sa paglabag sa inyong karapatan bilang isang borrower. At sa paglabag nila sa kanilang mga unfair debt collection practices. Ulitin ko ha, hindi rin po kami nanghihikayat na huwag magbayad para maging scammer kayo. Parang isa ko nababasang again sa mga ganitong klase ng video. So, ito po kasi nakita ko sa isang Facebook page, no, sa post nila. Tapos, senior niya na siya ay nahaharas daw o something like that. Sinisingil siya na sabi nung nag-reply doon sa agent is ito. Hi, good day. This is to formally inform you that home visitation, call, and text harassments, threats, and public shamings are illegal under Philippine law, including the Data Privacy Act and SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019. You are not SEC registered and not authorized to visit my home or workplace or contact my relatives. Any further harassment will be reported to the SEC, NPC, and PNP Cybercrime Unit. Linawin ko yung home visitation. Wala pong batas dyan na bawal maningil pagpupunta sa bahay ang isang lending collector agent. No, kaya even the OLAs, lilinawin ko walang batas diyan. Hindi po, kumbaga sa atin sa mga nangungutang, may batas na wala tayong kulong kung utang lang usapan. At wala rin pong batas naman na bawal silang maningil na pupuntahan kayo sa bahay. Hindi po ako kampi sa mga OLA, tandaan ninyo. But this is on my own point of view. May utang tayo, tanggapin natin yung katotohanan. Ito minsan yung kayo ko sa mga Pilipino Na, totoo lang, magpapaka-real talk lang po ako sasabihin ko. Marunong tayong mangutang, ayaw natin na sinisingil. Although may mali na ginagawa itong mga OLA. Totoo naman, harassment sa text. Paalala ko lang, ang paniningil ng utang ng mga lending collector o OLA agent ay kung naayon naman doon sa due process ng tamang paniningil. As long as walang ginagawang kabulastugan o katarantaduhan itong mga OLA agent na pupunta sa bahay ninyo at maniningil lamang ng pautang. Tatanungin, bakit hindi kayo nakapagbayad ng utang? Bakit hindi kayo makabayad ng utang kung naabutan kayo sa bahay ninyo? Mostly, magpakatotoo kayo, ha? Diba? Ginagawa natin, tinataguan. Maraming tatamaan. Alam ko magagalit kasi sinasabi ko. Pero sabi ko kasi, truth hurts. Kaya sinasabi niyang wala sa Philippine law yung pag-home visit. Medyo mali po yung ganong klase ng mindset. Uulitin ko, may utang tayo. Obligado tayo. Pero may karapatan din tayo lumaban sa mga pang-aabuso at pang-haras nitong mga OLA agent. Through text harassments, through social media postings, through pagpapadala ng kung ano-ano dinideliver, na hindi mo naman in-order, pagtawag dyan sa mga relatives, pagpunta sa bahay, ay hindi naman. Ulitin ko, hindi yan bawal. Walang masama sa paniningil ng utang. Ang sabi ko lang is, in my experience, mas gusto ko nga pumupunta yung mga yan. Pero kung yung OLA na yan is sagad sa complaint na mga nanghaharas talaga, na as in nanghaharas, may patunay kayo nang haras muna sila sa text messages bago sila nagpunta sa bahay, patunayan nyo muna. Kasi may mindset tayo na pag siningil,
Meron akong nakausap na dating collector agent na kaibigan ko dito sa amin. Dati siyang collection agent din. Pagpunta pa lang daw doon sa bahay, naghahasa na ng itak. Maling na mga mindset yun. Sinisingil niya sa utang, pero ang gagawin, tatakutin din. Diba? Medyo against din ako sa mga ganong klase ng mga mindset ng mga nangungutang sa mga lending sa mga lending companies, sa mga financing companies. Huwag naman po tayong garapal din. Ulitin ko lang nagiging lang ako, nagpapakatotoo lang. Ako, pinupuntahan ako sa bahay, ang ginagawa ko? Entertaining. Ngayon, pag pumunta sa bahay, sinabi ng kapag may pumunta sa bahay dito, Johnny, hindi ko mabanggitin doon yung pangalan. Johnny, may pumunta dito, tol. Nag-iwan ng demand letter. Sige, ako nang bahalang tumawag sa kanila. As long as walang pamamahiyang ginawa yung call agent o yung collection agent, ilang beses na ako napuntahan, ulitin ko. May mga experience na ako sa pagpunta ng mga yan. Yung dating iyon na nawala na ngayon, yung Digido, okay naman, nakausap din namin. And then, itong mga kapitbahay ko rito sa lugar na tinitirhan ko ngayon, nagpupunta lang naman. Pero, kung yung OLA agent o yung collector agent ay may kalokohan na ginawa na in-expose yung utang ninyo sa ibang tao. Kunwari, si agent, nagpunta dyan, nagtanong, saan po ba yung bahay ni ganito ni Johnny? Ay, ayan po. Kasi po si Johnny may utang po sa lending company namin, hindi po nagbabayad. Scammer po ba yun? O estapador po ba yun? Marunong mangutang, hindi magbayad. Yun. That's the cue point na hindi na maganda yung ginagawang paniningil. Kasi, ang utang natin sa kanila is beyond our settlement do sa lender at tayong bilang borrower. Tayong dalawa lang dapat nakakaalam yan. Hindi pwedeng ilabas yung ating pagkakautang doon sa kapitbahay, doon sa Poncio Pilato na nakausap. Okay lang siguro kung kapag sabihin, kunwari may kapatid ako, sabihin ay kuya, may sulat po para kay Johnny, ito po iiwan po namin sa inyo para malaman po niya. Siya na po nakakaalam niyan. Ganoon. Hindi yung i-expose mo. Sisigawan mo. Eto, si Johnny, may utang sa amin yan. Yung kapitbahay nyo, kapal na mukha, hindi nagbabayad ng utang, tagal-tagal niya. 500 lang, di pa mabayad-bayaran, pinagtataguan pa kami. Bawal yun. Kidding aside, di ba? 500, pinagtataguan. Kaya sabi ko sa inyo, kung tayo talagang gusto natin mabayaran din yan, try to settle na lang ng maayos pag may pumunta. May kaibigan ako rito sa kalugar ko, nakikipag-usap naman, although pinipilit siyang bayaran yung buog, kaso nga lang, the problem is, napakalaki nung babayaran nung aking kapitbahay dito. Almost 100,000. No? Pinuntahan siya, singil siya nung gusto bayaran daw. Paano naman babayaran ng tao kung yung tao mismo is wala namang ganong sapat na pera? Kung sabihan siya ng, magsampal na lang po kayo ng kaso sa small claims. Hindi pwedeng si borrower magpa-small claims dahil gagastos siya. Hayaan yung lending company ang gumawa ng paraan para siya may mag-file ng small claims. Sila may pera Tayo yung borrower nangungutang di ba? Para mas maganda yung settlement sa korte. Huwag kayo matakot sa gano'n, sa korte, small claims. Siyempre, doon nyo malalaman kung may paglabag din sila sa interest na pinapataw nila. Kasi kung exorbitant o unconscionable is gagawin talaga dyan ng judge is magiging magiging hatol nila is bababa nila sa 6% o 12%, depende sa laki ng interest ipinataw. At susundin ng court yung nasa civil code. Okay, yun lang po yun. Pero ulitin ko, wala pong batas na bawal maningil ng utang na pupuntahan ka sa bahay. Maging honest din tayo sa ating mga sarili. Ako may mga utang ako, personal. Kaya nga ako, nasanay na ako na pag may utang ako, pag nakita ako ng kaibigan ko, nakakilala ko, nakikiusap. Hindi yung malayo pala nakita mo, umiwas ka, shoot, di ba? Utang bait, single galit, sabi nga ng mga Bombay. Sabi nga ng Bombay ako punta bahay nila nung utang, bait-bait, nung ako maniningil na, wala nang tao lagi sa bahay. Pero daming tsinelas. Kidding aside lang po yun. So sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing po ako sa inyo. Paki-follow po ang aking mga social media content, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa uulitin.